Panginoon. Tunay kang walang katulad, aming Panginoon. Alam namin, Lord, na ikay napakabuti, ikay napakatapat sa aming mga anak mo, aming Panginoon. Nagkukulang man kami, nagkakasala man kami, pero nandyan ka palagi. Handa kaming yakapin, handa kaming tanggapin sa lahat ng pagkakataon, at handang ibuhos ang pagpapala sa aming lahat na naririto, aming Panginoon. Lord, sa gabi na ito, aming Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papurit, pasasalamat at tayong pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Manatili po pa tayo, Mama. Kung meron po tayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Lucas, Kabanata 1, talatang 38. Sabi po dito, sumagot si Maria, alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo, at iniwan siya ng anghel. Purihin po ang pagbabasa ng buhay at banal na salita ng ating Panginoon. Nakakaupo na po. Magandang gabi po sa ating lahat. Pakibati nga po ng magandang gabi ang bawat isa. Na-bless po ba tayo sa ating awitan? Ngayong gabi, kalawang gabi na po ng ating sambang gabi. Ayan. Sino po nakakatanda sa unang tanapik natin kahapon, ay kagabi? Natandaan po ba natin yung topic ni Ate Rona kagabi? Ano nga ba yan? Ang regalo ng mundo. Kailangan ng mundo. Yes. Yun. Yan po ang topic natin kagabi. Ang regalo sa aking mundo. Ang tanging regalo sa ating mundo. Yun. So ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po kay Maria. Sino po nakakakilala dito kay Maria? Nababasa lang natin siya, no? O naririnig. O minsan, pag pinaparada sila dyan sa kalsada, sinasabi nila, si Mama Mary. Diba? Ganun Mama Mary talaga. Si Virgin Mary. Kung isa sa larawan po si Virgin Mary, kaya siya tinawag na Virgin Mary. Dahil nung nagdalang tao siya, isa po siyang birhen. Alam po ng mga kababaihan po yun. So ngayon po, ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa Lucas 1:38. Sabi doon, sumagot si Maria, ako'y isang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, at nilisan siya ng anghel. Kilalanin muna po natin si Maria, kung ano po siya ang kanyang pagkatao. Sabi dito, ang salita ni Maria ay naganap matapos ang isang mahalagang pag-uusap kay Gabriel. Ipinaalam ng anghel na siya ay maglilihi at magsisilang ng isang anak na tatawaging Jesus, anak ng kataas-taasan. Ang pangakong Mesiyas na matagal na hinihintay ng Israel, si Maria ayon sa text, ay lubos na nabagabag o nalito. Dahil sa mensaheng ito, ang kanyang tugon ay hindi agad pagtanggi, kundi isang katanungan tungkol sa mekanismo. Paano mangyayari? Sabi po dun sa Biblia na binasa, paano mangyayari ito? Ganyan ako'y isang birhen. Nakasaad po ito sa ating pinag-aaralan. Ang pagtatanong na ito ay mahalaga
sapagkat ipinapakita nito na ang pagsunod ni Maria ay hindi bunga ng kawalan ng kaalaman o walang pag-iisip na magpapasakop. Sa halip, ito ay isang kilos ng may kaalamang pagtanggap, informed consent. Humingi siya ng paliwanag mula sa Diyos at nang ipaliwanag ni Gabriel ang banal na katiyakan na ang kapangyarihan ng kataas-taasan at banal na Espiritu ang maglulungob sa kanya. Ang kanyang pananampalataya ay nahikayat na humantong sa kanyang pagsuko. Ito ay isang mahalagang punto na nagpapahiwatig na ang pagtanggap ay maaaring sumaklaw sa maingat na pagtatanong. Basta't ang pag-uusisa ay nagpapasakop sa mga mataas na lohika o kapangyarihan po ng ating Diyos. Ibig sabihin, pwede tayong magtanong, pero kailangan yung pagtatanong natin, nandun pa rin yung respeto, yung paggalang. Dahil si Maria, hindi naman niya kagad na sinabi na, sige po, tiyatanggap ko kagad. Nagtanong siya, paano mangyayari? Isa nga po siyang birthday that time. So sabi po doon, nahirapan ako sabi doon, ang pagtanggap ni Maria ay isang simpleng pagsang-ayon sa isang madaling biyaya. Ito ay isang gawa ng matinding pananampalataya na ginawa sa liwanag ng mga kahihinatnan ng tao. Sa kanyang kultura at panahon, ang pagbubuntis bilang isang birhen na hindi pa intimate sa isang lalaki ay nagdudulot ng malubhang panganib. Nakita niyo? Ang batas po kasi noon, ng panahon po nila, ay mahigpit. Mahigpit. Kasama sa mga kahihinatnan na ito ang pagkawala ng kanyang karangalan. Dahil una, hindi pa siya kasal. Tapos, bigla siyang mabubuntis. At pag nalaman ng mga tao yun, mawawalan siya ng karangalan. Tapos sabi doon, ang posibleng pagtanggi ni Jose na kalaunan ay isinaalang-alang siyang hiwalayan ng lihim. Sinabi niya kagabi ni Ate Rona, ni Sister Rona, si Jose, nagdalawang isip siya. Nag-alinlangan siya kasi wala pa nga nangyayari sa kanila, at hindi pa sila kinakasal kasi bawal may mangyari sa kanila hanggat hindi pa sila kasal. Pero nagulat si Jose nung malaman niya na nagdadalang tao na po si Maria. So syempre nag-alinlangan siya kahit sino naman po lalaki. Diba? Totoo po ba yun? Na mag-aalinlangan ka, nagbuntis yung kasintahan mo. Pero alam mo sa sarili mo na wala pang nangyayari. Diba? Magkakaroon ka talaga yung sino. Ay ngayon po kaya mangyari sa atin yun. Diba? Baka minamaligdo na tayo kung mangyayari. Sabi doon, nakalaunan ay isinaalang-alang siyang hiwalayan ng lihim. Si Jose po yun At ang pinakamalaking panganib, ang paglalapat ng mahigpit na probisyon na kautusan na maaaring humantong sa kanya na batuhin hanggang mamatay dahil sa pakikiapid. Nakita niyo yung batas? Alam ko po hanggang ngayon pinatutupad to Yung babatuhin, yung mga nakikiapid, yung mga nangangalunya sa may mga asa-asawa. Nangangalunya, pero ngayon, iba na, matapang na ang mga ang mga stress. Diba? Diba? Sila pa yung matatapang, yung mga... Pero nung panahon ng ating Panginoon, hindi pwede yun. Alam ko hanggang ngayon, pinatutupad yun. Binabato hanggang sa mamatay ang mga nakikiapid, nangangalunya. Diba? Yung nag-iiba't ibang asawa. Sabi doon, ang pagtanggap ni Maria sa utos ng Diyos ay nangangailangan ng matinding pagpapakumbaba na lumampas na sa pag-iingat sa sarili at sa pagkilala sa lipunan. Ang tugon niya ay nagpapahiwatig ng pagbibitiw at pananampalataya dahil sa pagpapakumbabang ito na tinatawag na ilan na pinakadakilang gawa ng pananampalataya. Diba? Tinatawag na pinakadakilang pananampalataya. Bakit? Bakit kaya? Kasi birhen ka. Wala kang karanasan.
At alam mo, may panganib na naghihintay sa'yo kung mangyayari yung nais ng Panginoon sa buhay mo. Di po ba? Kaya yung pananampalataya ni Maria, hindi siya nagdalawang isip. Sabi doon, pinakadakilang gawa ng pananampalataya. Tinanggap niya na ang pagpapala ay maaaring sumama sa hindi kilalang pagdurusa. Ang pagtanggap na ito ay posibleng pagdurusa ay nag-uugnay sa kanyang piyat sa kanyang muling pag-aalay kay Jesus sa paanan ng krus na nagpapakita ng isang buhay na buong-buo at tuloy-tuloy na pagsunod. Ang dalawang bahagi ng pahayag ni Maria, ang pagkilala sa sarili bilang doble. Kung tiyaan kasi Kastila, pero alipin. Bilang alipin. At ang pag-utos ng biyat ay sumasailalim sa pangunahing kondisyon ng kaligtasan. Ito ay kusang loob ng pagsuko ng sariling kalooban upang ang kalooban ng Diyos ay maghari. Nakita niyo po, sinunod niya ang kalooban ng ating Panginoon kahit na alam niya na maaari siyang mamatay, maaaring mawalan siya ng dangal, dignidad, insultuhin siya ng mga tao, pero ang kalooban ng Diyos ang sinunod niya ng oras na iyon. Hindi niya inisip yung maaaring mangyari sa kanya. So sabi doon, hindi sa pagtatanong o pag-aanin lamang sumagot si Maria, kundi isang deklarasyon ng pagtalima. Ang kanyang tugon ay nagtuturo sa atin na ang pagpapakumbaba at pagsunod kay Lord ay daan ng kanyang pagpapala. Di ba? Sabi nga, kahit na mahirap, kahit na alam mo, hindi mo alam kung saan patutungo yung pagsunod mo na yun, pero sumusunod ka dahil alam mo na darating yung oras na sa pagsunod mo na yun ay may kalakip na ano? Pagpapala. Amen po? So sabi doon, ang puso ng pagpapakumbaba, pagkilala sa sarili bilang alipin. Dahil sinabi ni Maria, sabi doon, ako'y isang alipin, Panginoon. Diba? Hindi niya itinaas sa sarili niya, kundi sinabi niya, ako'y isang alipin. Nagpakababa siya sa harapan ng ating Panginoon. So sabi doon, hindi niya tinignan ang kanyang sarili bilang isang mahalagang tao, kundi isang alipin o servant. Ang salitang ito ay nangangahulugang handa siyang gawin ang anumang ipag-utos sa kanya, anuman ang personal, nagastos o kahihiyan. Ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pagpapalit sa ating sariling plano at kagustuhan para sa sovereign na plano ng Diyos. Gaano ka kahanda na magpakumbaba at maging alipin ng Panginoon sa harap ng kanyang tawag. Sa tingin niyo po, sa atin po kaya, kung tayo tawagin ng Panginoon sa oras na to. O halimbawa, sinabi ng amo mo, o Camille, maglingkod ka muna sa simbahan mo. Iwanan mo muna yung pamilya mo. Kaya mo kayang gawin yun. Diba? Magkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Magkakaroon tayo ng mga tanong, paano yung pag-aaral ng mga anak ko? Paano na kami? Ako lang ang inaasahan ng pamilya. O halimbawa, Yuris, stop ka muna. Mag-focus ka muna sa ministry mo. Kaya bang gawin ni Yuris yun? Para sa ating Panginoon? Diba? Hindi natin masasagot. Hindi. Dahil sa ngayon, sa panahon natin, talagang mahirap sagutin ang gustong maging katugunan ng ating Panginoon. Kasi tayo gusto natin, kapag tayo umuo, kailangan nandiyan on the spot kung ano ang magiging kapalit nito. Kailangan ipakita muna ano ang magiging kapalit ng pag-oo ko sa iyo para talikuran mo ito. Kailangan kasi nakikita, ano ba yung see is to believe? Yun. Sabi, diba?
Sabi, kailangan makita ko muna, ano yung plano mo, Lord? Magkakaroon tayo ng, tama ba yung sinabi ko? To see is to believe. O yun. Correct niyo ako pag tamali ako. Di ba? Ano? O, basta may see, okay na yun. May believe pa sa dulo eh. Di ba? Okay na yun. Tapos sabi doon, ang tao ngayon, ganun. Sa taon natin na to, ganun ang tao ngayon. Kailangan makita ko muna ano ang prueba para iwanan ko ang mga bagay na to. Ano ang plano mo, Panginoon, para iwanan ko ang mga nais mo? Ano ang plano mo, Panginoon, para iwanan ko ang mga bisyo ko? O yung mga sumasakop sa aking kaisipan o oras? Ano ang plano mo? Minsan ganun. Hahanapan natin ng prueba ang ibang tao. Pero minsan ang Panginoon ganun din. Tinatanong natin siya, Lord, ano bang plano mo? Bago ako sumunod sa iyo. Diba? Pero si Maria, nung nakausap niya ang anghel ng Panginoon, sinabi niya, ako po ay iyong alipin. Ako ay alipin. At sumunod siya sa plano ng ating Panginoon. Na hindi na niya inisip ang magiging resulta ng pag-oo niya, o pagtango niya, o pagtanggap niya. Diba? Hindi niya alam yung magiging resulta. Na maaari in the future, o darating ang panahon na mamamatay siya pag nalaman ng tao. Maaari siyang saktan. Pero salamat sa Panginoon, dahil nung sumunod si Maria, siya rin ang gumawa ng kaparaanan para hindi mapahama si Maria. Anong ginawa niya? Kinausap ng anghel si Jose para akuin yung dinadalang bata ni Maria noong oras na yun. Diba? Kung hindi niya inako yun, maaari na sabihin ng mga tao na nangalulunya o nakiapid si Maria noong time na yun. Pero dahil sa tulong din ng Panginoon, nung kinausap niya si Jose, kasi gusto na niyang iwanan si Maria nun napalihim. Tatakasan niya kasi kakasal sila, hindi pa sila nagsasama pero nabuntis na. Nung nalaman niya yun, at kinausap siya ng anghel, doon naging malinaw ang lahat sa kanila. Nadadali ni Maria ang magliligtas sa ating lahat. Ang hari ng mga hari. Amen po? Palakpakan nga natin si Maria. Diba? Tapos sabi doon, ano ang umadlang sa iyo na tanggapin ang tawag ng Diyos dahil sa takot na sasabihin ng iba o sa pagkasira ng sarili mong mga pangarap? Ito yun, yung tinatanong ko kanina. Ano yun na kinakatakot natin? Sa atin, oo, talagang napakahirap nun. Marami tayong kinatatakutan, lalo na tayong mga magulang. Ako ay admit, totoo yun. Kung sasabihin ng Lord, sacrifice yung mga anak mo. Naku po, ang kahinaan nga ng mga magulang, ng mga anak. Ang bigat, ano? Diba? Hussein, huwag ka nang huwag ka nang magtrabaho, o ano. Sige, huwag ka nang pagtrabaho, paglingkurin, mo na lang sa church, pag kumitin. Diba? Magkakaroon tayo ng tanong, magkakaroon tayo ng kaisipan. Paano na kami, Lord? Diba? Ganun ang magiging tanong natin sa sarili natin. Pero sabi nga, ang pagtitiwala at pagpapakababa sa ating Panginoon at ang malalim na pananampalataya, dapat daw yun ang makita sa atin ng Panginoon. Dahil once na umuo ka, nabukad sa iyong kalooban, hayaan mo ang Panginoon ang kumilos para sa iyo, para sa atin. Sabi nga, huwag daw natin subukin ang Panginoon. Dahil hindi nagpapasubok ang Panginoon. Dahil siya ang hari ng mga hari, makapangyarihan siya, kaya niyang gawin ng mga imposible. So sabi doon, ang pagtalima sa kanyang salita. Sabi doon, mangyari sa akin ang iyong salita. Sabi po ni Maria. Si Maria po yung nagsasalita dito.
Sabi doon, ang plano ng Diyos ay hindi madali. Sa kultura noon, ang pagbubuntis ni Maria na walang asawa ay nangangahulugan ng kahihiyan, panghusga, o kamatayan. Sa Deuteronomy 22 verse 23 to 24, makikita po natin dun yun. Gayunpaman, mas pinili niya ang salita ng Diyos kaysa sa kanyang sariling buhay at reputasyon. Hindi niya na tinignan yung magiging bunga ng kanyang pag-oo. Hindi na niya inisip kung anong mangyayari sa kanya. Yung reputasyon niya, kinalimutan niya yun. Basta ako, susunod ako sa Panginoon, kahit na ako'y masaktan, mahirapan, patayin, pero ang kalooban ng Diyos pa rin ang susundin ko kahit ako'y nahihirapan. Actually, share ko lang, nung umuo kami sa ministry dito, nung una kasi ayoko talaga. Dahil mahirap talaga. Mahirap na mamahala ng church na hindi mo naman siya talaga totally background o ano. Pero nung inilagay sa amin ito, sabi ko, Lord, hindi ko mahal totally ang JRM. Ikaw ang mahal ko. Kaya kami narito. Kaya kami nasa JRM dahil ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Ikaw ang mahal namin, kaya tatayo kami sa JRM bilang lingkod mo na ipinala na dito. Diba? Kahit na may kaakibat na sakit, na lungkot, okay lang. Basta ang kalooban ng Diyos ang susundin namin. At kung ano ang pinagagawa niya, yun ang gagawin namin. Dahil sabi nga, makita ang pananampalataya. Dahil ang ginawa ni Maria Hindi namin alam kung ano ang magiging bunga ng aming pagsunod. Pero alam namin may Diyos na nakakakita ng lahat, na nakatunghay sa lahat ng ginagawa namin. At hindi niya kami pababayaan. Alam namin yan. Hindi niya kami pababayaan, hindi niya kami iiwan. Nakatulad ni Maria. Kung papaano sumunod si Maria, siya rin ang gumawa ng kaparaanan ng ating Panginoon para hindi mapahamak ang lingkod niya. Amen po. Ang gusto lang ng Panginoon, yung pananampalataya ay makita sa ating mga puso. Kung meron tayong takot na i-grab o opportunity na i-grab. Pero iyon ang kalooban ng Diyos sa iyo at takot kang hawakan iyon. Mag-pray tayo sa Panginoon. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan ni iiwan. Amen po. Kasi ang Panginoon, siya ang hari ng mga hari. Kaya walang imposible sa Kanya. Walang imposible sa Kanyang salita. Talaga lang ang mga Pilipino, ang mga tao na nilikha niya ay mainipin. Nakakalungkot pero totoo. Mainipin ang kanyang mga anak. Mas gusto pa nilang sundin ang mga sarili na nais nila kaysa sa kalooban talaga ng ating Panginoon. Sabi doon, ang tunay na pagsunod ay isang aksyon ng pananampalataya. Hindi tayo sumusunod dahil naintindihan natin ang lahat, kundi dahil nagtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Ako naniniwala, kaya tayo nandito. Kasi naniniwala tayo sa ating Panginoon, sa kapangyarihan ng ating Diyos. Sino hindi naniniwala dito na may mga karamdaman, hindi ako gagaling? Dito to yun. Sumamba ka sa church, hindi ako hindi totoo yun. Hindi gano'n. Walang pananampalataya. Magpapadoktor na lang kami. Dasal kami ng dasal, di nga kami gumagaling. Diba? Ganun ganyan isa ng mga tao, walang pananampalataya. Mas pinipili nila yung karunungan nila. Mas nananangan sa sariling karunungan. Pero sabi nga dito, ang pananampalataya ang susi para tayo biyayaan ng ating Panginoon. So sabi doon, mayroon bang utos ng Diyos na pinipigilan mo dahil sa takot na maging consequence nito? Narinig niyo ba yung tanong? Tanong po yun. Meron bang utos ng Diyos na pinipigilan mo
dahil sa takot sa magiging consequence nito. Meron. Hindi na maiiwasan. Yes, lahat tayo. Dahil hindi naman tayo perfecto Kahit eh. nasa ministeryo. Yes, kahit na leader tayo, pero minsan may takot talaga tayo, may pag-aalin lamang talaga tayo. Hindi nawawala yun. Normal po yun dahil mga tao po tayo. Hindi tayo perfecto na katulad ng ating Panginoon. Pero sabi po, ang gusto ng Panginoon, pag-aralan natin kung paano lumalim yung ating pananampalataya sa Kanya. Lalo-lalo na sa Kanyang salita na hindi naman natin siya nakikita eh. Pero tingin nyo, bakit tayo nandirito? Kung hindi ka naniniwala sa Kanya, bakit tayo nandirito? Bawat isa sa atin, bakit nandirito tayo? Hindi natin siya nakikita pero nananampalataya tayo sa Kanya. Naniniwala tayo na may Diyos. Amen po? Kasi naniniwala tayo na siya ang kikilos sa lahat ng laman ng ating puso at sa lahat ng ating mga panalangin. Kaya yung takot, ipag-pray natin, Lord, tulungan niyo kami. Tulungan mo ako na mas lumalim pa ang pananampalataya ko at paniniwala ko sa iyo na buhay ka at kumikilos ka sa aming mga buhay. Amen po. Nung nakaraan, sinabi ko sa mga youth, kasi devotion, nakakalimutan nila mag-devotion. Ilan lang ako nag-devotion. Paano ka lalalim sa pananampalataya kung ang simpleng pagbabasa ng Biblia ay hindi natin magawa? Paano tayo nakikipagrelasyon sa Panginoon kung ang simpleng pagbabasa ng Biblia ay hindi natin magawa sa buhay natin? 2 kapitulo. Ako nga kahit na naninigas na yung kamay ko, pumapangit na yung sulat ko sa devotion notebook ko, nagagawa ko pa rin. Pag hindi ko na kaya, nagpe-pray ako. Dumarating yung time yung kamay ko naninigas na mamanhid, hindi na siya makapagsulat. Pero ginagawa ko pa rin kahit nahihirapan ako. Salamat sa Panginoon dahil binalik niya sa akin yung intimacy na yun, yung dating nawala, nabalik, binalik niya ulit sa akin. Diba? Kahit nahihirapan ako, basta ako gigising na ako. Pray na ako. Diba? Na-focus ako ngayon sa pananalangin. Kasi may inatamang Panginoon eh. So kailangan natin magpalakas. Hindi po pwede na leader ka, tumatayo ka, pero ang sarili mo hindi mo kayang palakasin. Leader tayo, pero lupay-pay tayo kung may pagsubok. Kasi nga, hindi tayo nakikipag-communicate sa Panginoon. Nawawala na tayo ng pananampalataya. Umihina ng pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po. Yun, nung nakaraan sinabi ko sa mga youth. So sabi nun sa ikatlo, ang bunga ng pagpapala, ang Diyos ang ginagawang bunga, ang ating pagsunod. Ang bari. Laki ng paa. Sabi doon, ang kanyang pagpapakumbaba at pagsunod ang nagbukas ng daan para sa pinakadakilang pagpapala. Ang maging ina ng tagapagligtas si Jesucristo. Sabi doon, kung pagpapala ng Diyos ay hindi palaging material, kundi spiritual o purpose-driven. Nakita niyo po? Hindi lang material, kundi spiritual. Nung nakaraan sabi ko, alam ninyo, napakaswerte natin. Tayong mga kumilala sa Panginoon. Tanungin ninyo yung mga edukadong tao diyan kung naiintindihan nila ang naman ng Biblia. Mapalad tayong nakakilala sa Panginoon dahil nakakausap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Nauunawaan natin ang laman ng Biblia. Pero subukan nyo ipabasa sa mga edukadong tao at hindi nakakilala sa Panginoon kung maunawaan nila ang laman ng Biblia. Diba? Kaya napakapalad natin. Sabi nga doon, ang Panginoon, minsan hindi siya sa material nagbibigay. Minsan sa spiritual, pinalalago niya tayo, pinatatalino niya tayo. Para makapag-desisyon tayo ng tama sa mali. Amen po? So sabi doon, ang pagsunod ni Maria ay naghahatid ng biyaya.
Si Jesus sa mundo. Yung pagsunod niya, ang naging biyaya ng sino po? Si Jesus. Para sa mundo. Malaking biyaya na kung hindi siya umuo, kung hindi niya tinanggap yung oras na yun, yung na sinabi magbubuntis siya, magdadalang tao siya, kung tinanggihan niya yun, baka wala tayong Jesus. Walang Jesus na nagligtas sa atin. Walang Jesus na nagpatawad sa ating mga kasalanan o sumalo ng ating mga kasalanan, ng ating mga ninuno. Baka hanggang ngayon, nasa ano tayo, walang hanggang kamatayan. Hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin tayo ng sumpa. So, walang hanggang kamatayan. Baka lahat tayo mapa-impyerno. Pero salamat, dahil ang babae na ito na si Maria ay ginamit ng ating Panginoon para dalhin niya ang hari ng mga hari. Amen po? Yun ang biyaya. Yun ang biyaya ng Pasko. Yun ang biyaya na akala ng mga tao ay ang regalo, yun ang biyaya pag Pasko. Hindi nila alam, ang tunay na biyaya o blessing ay ang ating Panginoon. Kung kaya ginugunita natin ang araw ng Kapaskuhan. Amen po? Hindi sa material, hindi sa kaano-ano pa mang bagay, kundi ang ginugunita natin ang ating Panginoong Jesucristo, na siya ang unang nagbigay ng regalo sa lahat. Hindi yung nanay lang niya yung niligtas niya. Hindi yung mga apostol lang po ng ating Panginoon. Hindi lang yun. Lahat tayo iniligtas ng Panginoon. Lahat ng tumanggap sa Kanya iniligtas ng Panginoon. Kaya siya ang unang nagmahal sa atin. Siya ang unang nagbigay ng regalo. Matinding regalo. Walang kabayarang regalo. Dugo ang naging kabayaran at naging regalo niya sa atin. Buhay at dugo. Di po ba? Napaka-bless natin. Palapakan nga natin ang ating Panginoong Jesus. Sabi nun, kapag nagpakumbaba at sumunod tayo, ginagamit tayo ng Diyos para magdala ng pagpapala at biyaya sa iba. Ang kanyang tawag ay laging nagbubunga ng mas malaking plano kaysa sa ating inaasahan. Nakita niyo po, ang plano natin, ito lang. Pero ang plano sa atin ng Diyos andun. Tayo, ang pag nagplano tayo, gusto ko yumaman lang ako. Okay na ako yung magkaroon ako ng bahay, kotse, hindi yun ang plano sa iyo ng Panginoon. Diba? Nung kanina, nag-post si Rona ng picture niya. Hindi ko alam kung anong taon yung isa. Tapos yung ngayon, sabi niya, batang-bata pa si Rona. Manginginom pa siguro si Rona nun eh. Kasi parang yung bagong suko lang niya, ako pa eh. Sabi ko, ngayon, sabi niya, ano na siya ngayon? Sabi, sumagot ako, nag-comment ako. Siya na ngayon ang CEO ng ating Panginoon. Diba? Kasi, kung ikaw, ito lang ang pangarap mo, maging magsasaka o driver, hindi yun ang plano sa iyo ng Panginoon. Ang plano sa atin ng Panginoon ay higit pa, mataas. Sino ba ang ama natin? Di ba siya ang may-ari ng langit at lupa? So, syempre, walang magulang na nangangarap ng eto lang sa anak. Ito lang gusto kong marating ng anak ko. Magsasaka. Okay na sa'yo yan. Mag-aral ka sa testa kung paano magpalaki ng puno. Di ba? Walang magulang na yun lang ang pinangarap sa anak. O habang buhay ka na lang maguling, ihaslan mo yung pagpuputol ng puno. Baka may kursong ganun. Di ba? Pero ang Panginoon, hindi yun ang pangarap. Hindi yun ang pangarap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang pangarap ng Panginoon sa atin, mataas. Mataas ang pangarap ng ating Panginoon sa atin. Kaya ang gusto lang niya, maniwala, manampalataya, sumunod, para ang biyaya ng Panginoon ay magtuloy-tuloy sa ating mga buhay. So sabi doon, ang ating mga oo sa Diyos, gaano man ito mahirap, ay nagdadala ng transformation. Nakita niyo po, yung sa simpleng letra, oo. Oo lang. Yun lang sabi niya. Oo sa Diyos, gaano man ito mahirap,
ay nagdadala ng transformasyon at redemption sa ating paligid. Simpleng oo. Yun lang ang hinihintay ng Panginoon. Oo, Lord, susunod ako sa iyo. Na kahit alam mo mahirap, oo, Lord, susunod ako sa iyo kahit hindi ako marunong sumayaw. Kailangan pang ilaga ang bewang. Di ba? Pero susunod ako sa iyo. Lord, sige kakanta ako. Papatayan lang namin kayo ng mic. Joke lang po. So sabi doon, yun po yung mahalaga. Umuulan tayo sa Panginoon at dadaloy po ang pagpapala sa atin. Ako sabi ko, dumaan ako sa struggle sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang asawa ko, hindi siya malalim na mananampalataya. Alam natin lahat yan na naririto. Umaakin siya rito pero umiinom pa rin yun. Nakakapagsalita na hindi maganda. Pero alam niyo, yung mga unang pag-attend ko sa church, talagang, ewan ko na lang. At sa kanya pa mismo talagang pag nagsalita siya sa akin. Pero alam niyo, pinaglaban ko ang Panginoon. Sabi ko, kung wala ako sa kamay ng ating Panginoon, baka niyo kung paman separate na kaming dalawa. Pero salamat sa Panginoon. Kasi binigyan niya ako ng pananampalataya, katatagan ng pananampalataya. Kasi kung wala yun, baka broken family kami. Diba? Kasi una lingkod ako ng Panginoon. At hindi sabi ko sa sarili ko, hindi ko deserve na ginaganito lang ako. Hindi ko deserve na pinagsasalitaan ako ng masama. Kasi nakakatakot ang magiging bunga. Kaya sabi ko sa Lord, palalimin niyo pa ako, Panginoon, at susunod ako sa iyo kahit nahihirapan at napapagod ako. Diba? Kaya noon yung nasa Hagonoy ako, kahit na isang beses lang ang pahinga ko, Sabado lang, laba pa, okay lang. Araw-araw akong maalis. Nag-winsol kami, nagba-Bible study kami. Ganun ako noon, ka-init sa paglilingkod sa Panginoon. Pero nakita niyo naman na naging bunga. Ang pamilya ko nakakilala sa Panginoon. Dahil sa matinding panalangin at pagluhod ko po yun, pag-iyak sa Panginoon. Iniyak ko talaga sa Panginoon yun. Na makakilala ang buong pamilya, kahit na mahirap, masakit, kung ano man yung maranasan ko sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ginawa ko yun dahil gusto ko, hindi lang ako ang maligtas. Kasi ang tumatak sa akin nun, tanda-tanda ko, paano kukunin ka ng Panginoon itong oras na to? At makita mo ang pamilya mo na nasa ibaba, nasusunod, tinatawag ka. At nagsasabi na, bakit hindi mo pinilit ang Panginoon mo sa amin? Yun yung tumatak na sinabi sa amin ng pastor noon. Bakit hindi mo pinilit na ipakilala sa amin ang Diyos mo nung kinakausap kita, nung kasama pa namin ka? Diba, patay na sila, sinisisi ka pa. Kaya mag-desire tayo na patuloy tayong maniwala, manampalataya, sumunod sa layunin at gusto ng ating Panginoon. Kung sa tingin nyo mahirap na makakilala ang iyong mga anak, asawa, magulang, kapatid, walang imposible sa Panginoon. Dahil nakita ko na ang naging bunga ng aking pagsunod sa Panginoon. Amen po. Halos kalahati ng pamilya ko dito nakakilala sa Panginoon. Tinanggap nila sa buhay nila ang Panginoon. Di mo ba? Ngayon, nagiging worker pa sila. Nagiging bahagi sila sa gawain ng Panginoon. Sana ganun din tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Pero kailangan natin ng matinding pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Sabi po sa conclusion, ang tugon ni Maria sa Lucas 1:38 ay ang perpektong halimbawa ng pananampalataya. Ito ay ang pagpapakumbaba. Ako'y alipin. Yung sinabi niya po yun. Na sinundan ng pagsunod. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Sabi doon, ngayon, ano ang hinihingi ng kasulatan? Panalangin o paggabay na nangangailangan ng iyong buong pagsunod.
Sumagot tayo tulad ni Maria, ako'y isang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Ang pagsunod sa tawag ng Diyos ay hindi isang panghuling Ang pagsunod sa tawag ng Diyos ay hindi isang dulo, kundi ang simula ng kanyang dakilang pagpapala sa iyong buhay at sa paligid mo. Yun lang po ang nais ng Panginoon. Sumunod, manampalataya, na may Diyos na buhay, na tayo niligtas na ng ating Panginoong Jesus nung isinilang siya sa mundo na ito. Natanggap na natin naman napakagandang regalo. At yun ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sige po. Manalangin po tayo. Yes, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Inaanyayahan ka namin, Holy Spirit, sa oras na ito. Sa gabi na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa bawat isa na narito. Lord, yakapin mo po kami, Panginoon. Kausapin niyo po yung bawat isa na narito, Panginoon, na kung ano ang iyong nais na aming gawin, Panginoon, upang magawa namin ang iyong kalooban. Lord, kung kami po ay humihina na, yung pananampalataya namin ay bumababaw na, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ikaw po yung sumihasat ng aming mga puso at isipan at patuloy na pag-alabing mo, Lord, ang pananampalataya na mayroon kami sa puso namin. Lord, magliwanag ka, Panginoon, sa buhay namin, O God, at patuloy na kumilos, Panginoon. Turuan niyo kami ng mga dapat naming gawin, nakapasyahan sa buhay namin. Dahil alam namin, Lord, na binago niyo kami, na tinuruan niyo kami, at iniban niyo ang aming mga sitwasyon nang isilang niyo ang iyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon. Salamat, Ama, dahil sa napakatinding regalo na ibinigay niyo sa amin, na ang iyong anak na tumubos sa aming mga kasalanan, na pinatawad kami sa aming mga kasalanan, na ang kapalit nito, ang kanyang banal na buhay, Panginoon, ang kanyang dugo, Panginoon. Salamat, Ama, at patuloy na lalapit kami sa iyo, mananampalataya, susunod sa iyong nais, Panginoon. Ang gusto namin, Lord, lagi mo lang kaming aakayin, yayakapin, Panginoon. At laging i-remind sa mga bagay na aming mga ginagawa sa buhay, Panginoon. Kung kami po, Lord, ay namamali ng liko, akayin niyo po kami, Panginoon. At yakapin niyo kami ng mahigpit upang hindi kami makabitaw sa iyong kamay, O God, na lagi namin dinadalangin. Tulungan niyo kami, Lord, na makaya namin, na mapagtagumpayan, na makasunod sa iyo, Panginoon. Lagi niyo po kaming kakausapin, Panginoon, at huwag niyo po kaming pababayaan na makuha ng sanlibutan na ito, O God. Kaya, Lord, sa gabi na ito, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng mga kapatiran na naririto mula sa mga kabataan, sa mga children, sa mga magulang na naririto. Yung pagpapala ay patuloy niyo pong ibigay sa kanila. At yung pagsunod ay ilagay niyo po sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon, upang ang biyaya ay patuloy na dumaloy sa aming mga tahanan at sa aming mga buhay, O God. Dalangin namin, Panginoon, na maranasan namin sa gabi na to ang iyong banal na presensya na kumilos at yumakap sa bawat isa na naririto, Panginoon. Lord, naniniwala kami
na Ikaw ang gagawa ng lahat para hindi kami magkasala sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa gabi na ito na patuloy mong ipinararanas ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, O God. Salamat, Lord. Pagpalain niyo ang lahat ng mga kapatid na naririto hanggang sa kanilang pag-uwi, yung kagalangan, yung kasiyahan, Panginoon, at yung pag-iingat ay ibibigay niyo po sa bawat isa. Salamat, Ama. Sa iyo ko po itinataas ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, dadako po tayo sa pagbibigay. Tayo po lumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Kami po ay nangyayari na makartig po sa iyong tahanan. Panginoon, maraming salamat din po sa mga nagbigay, Panginoon, ng inyong kaloob, Panginoon. Yadalangin po namin na kayo po ang patuloy na magpala sa kanilang buhay, Panginoon. At patuloy niyo po silang ingat at gabayan, Panginoon. Gayun din po yung mga hindi po nakapagbigay, kayo po ang mag-ingat at magpala sa kanila, Panginoon. Dadalangin po namin yung kanilang negosyo, trabaho, Panginoon, na patuloy niyo po itong palaguin, Panginoon, para po sa mga susunod na araw ay makapagbigay po sila sa inyo, Panginoon. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagiging ng Panginoon. Maaari po ba tayo magsalita? Sige na po. Tayo ay magpapasya. Magpapaya sa isa't isa. Ngayon pa po sa ating gawa. Jesus,
Praise God.